Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series which is Cultivating a Thankful Heart. So ngayong araw, ang topic natin is paano ba magkaroon ng thankful heart or how to have a thankful heart. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 100 verse 4. In NIV or New International Version, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. So, ang laman lang ng Bible verse na ito is to enter the kingdom of God with thanksgiving and praises, which is all about him. We should give our thanksgiving, our praises to him and only him. So, gaya nga ng series natin ngayon is Cultivating a Thankful Heart. So, patungkol lang din talaga to sa pagkukultivate natin sa mga mapagpasalamat nating puso para sa Diyos. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, God is pleased with thankful people. So, si God, napiplease siya or kumbaga, na-fulfill, andun yung feeling of fulfillment sa Kanya for those people that are thankful to Him. Para sa mga taong mapagpasalamat. Para sa mga taong puspos na magpasalamat sa Kanya. Gaya nga ng sinasabi sa series natin na cultivating a thankful heart, diba? So, we need to cultivate our thankful heart sa mga sarili natin. And napiplease si God kapag nagagawa natin yung isa sa mga mission natin, which is to have a thankful heart na. Number 2, thankfulness recognizes God's character. So, when we are thankful or when we are in the state of being thankful towards God, it only means that we are recognizing His character. It only means that we are recognizing and appreciating, di ba? And also, we are, recognizing, nire-recognize natin yung character ni God, which is yung good character na dapat nating sundan and i-adapt. Number 3, a thankful heart can be cultivated. So, hindi naman tayo bibigyan ng mission dito sa mundo na to cultivate a thankful heart if hindi natin magagawa. And if alam ni God na hindi siya makakabuti para sa atin. So, gaya nga na sinasabi dito sa ating pangatlong teaching, a thankful heart can be cultivated. Kumbaga, ibinigay na sa atin lahat ni God. So, nasa sa atin na kung paano natin ipapakita sa Kanya yung gratitude, kung paano natin sa Kanya ibabalik yung gratitude and yung thanksgiving na dapat din nating ibalik sa Kanya. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. So, dahil nga having a thankful heart pleases God, ano nga ba yung mga paraan para makapag-cultivate tayo ng thankful heart? Number 1, count God's blessings. So, the more that we are receiving His blessings, His grace, is the more na dapat tayo magpasalamat. So, we need to count those blessings in a way na hindi tayo makalimot or dapat yung pagpapasalamat natin is mas lubos pa doon sa blessings na natatanggap natin. Para nang sa gayon is mas maging prosperous pa tayo. And the more that we appreciate those blessings kasi nakikita yun ni God and natutuwa siya na syempre na-appreciate natin yung mga blessings and grace na abundantly binibigay niya sa atin. So, we will be more blessed, diba? Number 2, focus on the character of God. So, hindi ibig sabihin na nabibigyan din tayo ng mga challenges sa buhay is kumbaga hindi na tayo dapat magpasalamat sa Kanya. We should still be thankful enough dahil yung mga challenges na yon ay kasama sa proseso ng pag-unlad natin. Dahil kung wala yung mga challenges na yon,
hindi tayo matututo. Siyempre, kailangan din natin dumaan sa mga bagay na sa simula is hindi natin kayang harapin or we think na hindi natin kayang solusyonan para at the end of the day, once na mangyari ulit sa atin yung challenge na yun, is alam na natin kung paano siya i-cope up, and by that time is we have already learned our lesson or kung ano man yung gustong ituro ni God para sa atin. So we should just trust Him for His plans for us, and we should just focus on His character or in God's character. And number 3, thank God even in usual things. So dito naman, like for example, yung simpleng pagising natin sa umaga. It's one of those usual things na minsan dahil napaka-ordinary na is nakakalimutan na natin magpasalamat even for that, diba, yun nga, yung pagising natin sa umaga. So, even in those usual things like pagising sa umaga, magkakaroon ng pagkain sa araw-araw, diba, yung mga feeling natin or iniisip natin na normal pero hindi natin na-realize na even those things ay kailangan natin ipagpasalamat kay God kasi siya yung nagpo-provide naman para sa atin. Kasi isipin na lang natin, for example, yung sa pagising na lang sa umaga, parang normal na sa atin yun, pero if hindi na siya ibigay sa atin ni God, syempre, wala na rin tayo ngayon dito sa mundo. So, even on those usual things, we should thank Him even more. We should thank God even more. Kasi, we won't be able to face complex things or yung iba pang mga bagay kung sa simpleng mga bagay or sa ordinary things, sa usual things ay hindi niya tayo binibless at hindi niya ipinapaunlak sa atin yung grace niya pagdating nga dun sa mga ordinary or usual na bagay niya. So, all those aforementioned reasons or factors are the reasons why God is pleased or kung bakit siya natutuwa when we are grateful towards Him or when we are showing our thanksgiving to Him.